Magandang araw. Ako po si Roberto Cadodoy Balion ay nag-a-apply o bilang aplikante pagka Senado. Numero 8 po ang aking numero. Maraming salamat. So dahil dyan, sir, hindi kayo magiging number 1. Kaya nga, bawal ang number 1. Bakit? Numero 8 kasi ako eh. Kamusta kampanya? Mali yung tanong. Mm. Kayo ang tatanungin ko at yung aking mga suporta. Kamusta na po ang pangampanya nyo sa akin? Kinakampanya nyo ako eh. Yun ang tanong. Hindi po kayo umi-effort? Wala pang effort? Sila po ang may effort, hindi po ako. Sumasabay lang po ako sa effort. Malinaw na ano, talagang, of course, I know na Yes. gusto mo ng grassroots movement Yes. eh. And there is a grassroots movement behind you. But at the same time, we also observe na talagang you go out of your way to pupunta yung mga liblib na lugar para to make them aware sa inyong kampanya. Gaano kahirap po kasi considering na wala kayong you're independent, wala kayong Yes. Tama po yan. wala kayong makinarya, wala kayong partido na malaki, wala kayong partido. Yes. How difficult is it? Alam nyo, sabi nila, Kadudoy, bakit ka tumatakbo? Diyan wala ka namang makinarya. Sabi ko, anong walang makinarya? Ang dami-dami ko kayang makina. May mga bangka ako, puro lahat may makina. Yung mga membro ko, may mga makina lahat yon. Yung mga makinarya ko, anong ibig kong sabihin? Ako ay chairman ng mga mangingisda sa buong Pilipinas. Ako din ay chairman ng mga organisasyon at kooperatiba ng mga magsasaka sa buong Pilipinas. At ako din ay kinilala ng mga environment advocates at mga CSOs na may kinalaman sa ating kalikasan at mga mahirap na mga community. Yun po ang ating makinarya. At sila yung nagsulong sa atin para patakbuhin si Kadodoy. Kasi kaya nga ang tanong ko sa kanila palagi, kamusta ng pangampanya ninyo para ipanalo nyo ang ating laban sa pamamagitan ni Kadodoy. Yun po ang makinarya natin sa ngayon. Pero yung mga iba pang makinarya na tinutuko, yung pera, ay naku, wala tayo nun. Kaya itong aking mga campaigners, bakit campaigners ang tawag ko sa kanila? Wala nga tayong pera, wala tayong money. So instead, tawagin ko sila mga campaign managers, ang tawag ko sa kanila, campaigners, kasi walang money. So mamaya, pag may money na, pwede ng campaign managers. Okay. Pero bakit po sa Senado? Bakit hindi na lang po mag-party list? 'Di ba? Kung sakali, pwede niyo namang katawanin pa rin ang mga magsasaka, mangingisda. Bakit po Senado? Yun nga yan ang natatawa yung aking mga supporters. Sabi ko, bakit Senado hindi tayo party list? Sabi niya, matagal na kami nag-party doon sa mga binoto namin mga party list. Wala pa rin nangyari sa amin. Kasi hindi talaga nanggagaling sa amin yung mga binuboto naming mga congressman, mga senador. Ngayon, tiyak namin, pag ikaw yung aming kasangga, so party-party talaga. Pero sa Senado, sabi ko, bakit Senado? So marami na tayong mga kakampi doon sa party list, mga magsasaka, alimbawa, itong aming kasama, pamilya magsasaka, number 33, at iba pa mga party list na nagsasabi para sa mga magsasaka at mangingisda. Pero nakikita nila, sa Senado wala tayo. So yon ang dahilan. So gusto nila magkaroon ng isang totoong kandidato nila nasa sa Senado na galing talaga sa aming sektor, nakaintindi anong kahirapan. Ang sabi nga namin, Kadudoy, delikado ka dyan kasi ang mga kalaban mo, nang ipinanganak, ay may daladalang gintong kutsara. Sabi ko, mali yan. Tayo ang totoo may daladalang kutsara, hindi yung mga kalaban ko. Bakit? Alam ninyo, nung ipinanganak ako, mahirap na tayo, palagi tayong nangungutsara. Bakit? Palagi tayo lugaw. So kaya kutsara, hindi kamay. Mahirap kaya kamayan yung lugaw. Tayo ang totoong nangungutsara. Dito po tayo sa mga nire-represent po ninyo, itong mga mangingisda. Ito po talaga ang gusto kong itanong po sa inyo, no? Dahil pinayagan na nga po ng Supreme Court First Division itong pangingisda dito sa commercial vessels, no? Yeah. Ang allowed dun sa 15 kilometers. Municipal waters. Yes. Ano po talaga ang epekto nito sa mga mangingisda po natin? Tatlong main epekto yan sa ating mangingisda. Nung payagan ng First Division Supreme Court, yung ating mga, tawag natin dyan, mga commercial sector, no? Yung malaking mga barko, mga commercial fishing vessels, na pinayagan ng ating First Division na pwede na silang mangisda sa loob ng aming 15 kilometers. At sabi nila, yun nga, narinig nyo naman siguro, hindi naman ligid. Unconstitutional daw yung claim ng municipal waters doon. Pero ang tanong din, ano bang epekto nito sa amin? Pag tuluyan na yan na i-approve na tuluyan na sila makapasok, una,
mawawala yung aming malapit na pinagkukunan ng kabuhayan at pagkain sa araw-araw. Mhm. Pangalawa, masisira yung 40 taon o 40 taon na namin na dinevelop yung pagtanim ng mga mangrove, buhayin ulit yung mga corals, buhayin ulit yung mga seagrasses, masisira lahat yan. Kasi nasa baybayin na nga, malapit na. Bakit mamonitor ba lahat yan? Pag pinasukan ng 15 kilometers, lahat ng gusto nilang gawin, pwede nilang gawin. So masisira yung ating ecosystem at marine environment. Yung pangalawa. Ang pangatlo, pinakamatindi, lalala ang kahirapan, wala na kaming food security, wala ng mga mabubuhay na nakasalalay yung mga maliliit na mga vendors, maliliit na negosyante na umaasa sa huli namin araw-araw. Mawawala ang cycle economic sa lugar na yan. Gutom yan. So pag gutom ang tao, so mag-isip yan ng mga kung ano-ano, kriminalidad, immoralidad. Pupunta dito siguro yung iba sa syudad, so dito magpapasaway. Yun ang maging epekto niyan. Kasi pag walang isda, wala kaming mahuli. Pag walang mahuli, wala kaming maibenta, walang pera. Pag walang pera, mahirap ka. Pag mahirap ka, so sira ang buhay mo. Yung ano naman po, yung batas para po maprotektahan yung mga mangingisda natin. Gawin nating National Park yung West Philippine Sea na yan para hindi mapasok. Yung ano naman po, yung batas para po maprotektahan yung mga mangingisda natin dun sa sinasabing pambubuli sa West Philippine Sea. Kasi we've talked to several na mga fishermen, mga organization nila. Talagang may takot sila. Although sabi nila, binabantayan naman sila, may assistance from the PCG, pero it's not enough. Yes. Iyon ang may narinig ako sa isang senador, no? At ngayon tumatakbo din siya pangalawang term nata niya at pangatlong term. Nagagawa daw siya ng batas. Pero hindi niya sinabi anong specific na batas na yan para protektahan yung ating mga mangingisda doon. Kaya nga kami sa NGO at ako ay leader din ng mga mangingisda, ang pakiusap namin, yung West Philippine Sea, gawin natin yung heritage yan. Tulad ng National Park. Gawin natin National Park yung West Philippine Sea na yan para hindi mapasok ng kung sino-sino. At may mga porsyon doon na gawin nating National Park. May mga porsyon doon. No, sinabi ko isusunified natin yan, yung buong West Philippine Sea. Gamitin yung United Nations Law of the Sea na claims natin para iwasan na yung imaginary claims ng China na 9-dash line nila, 10-dash line nila. Ngayon, marami na silang dash line dyan na imaginary na wala namang lang nila, gawa-gawa or imaginary lines na yan. Yun ang batas nga gawin natin. Yung East Philippine Sea, gawin nating maritime park or maritime zone. Or tapos yung mga ecotourism dyan, i-develop natin. Yung mga isla natin dyan, i-develop natin into ecotourism para lahat ng mga Pilipino maka-enjoy dyan at magagamit natin. Batas yan eh. Dapat may batas. So walang batas. Sabi na, atin ang West Philippine Sea. Pero ano ba ang activity natin doon for economic and recreation for the benefits of the all Filipino? Wala. So, yon, maritime zone. You have the passion, you have the vision, you're a man of action, that's why you got the Magsaysay Award. Pero how do you translate all of that into votes? Yun lang. Sa huli kasi, Oo, real di ba? talk. Sa huli, di ba? Nakaangkla kayo dun sa Fisher Folk. Sabi natin, mga ilan sila? Mga 2 million at the most. And that's 2.3. 2.3. 80% of that, small-scale fishermen. Medyo makakapasin po tayo doon. So how do you intend to get that seat? Paano tayo makaupo sa Senado? Magandang magandang tanong yan. Ito ngayon ang problema namin. Ang mangingisda at magsasaka, mga katutubo, mga urban poor at iba pang sektor, ang tawag doon yung kasi nasa NAPSI din ako yung National Anti-Poverty Commission, National Council member ako. At ang pinanawagan namin yun, itong 14 basic sector na ito, nandito yung panawagan namin na sana magkaroon tayo ng isang mga programa at batas, magtulungan yung ating mga ahensya ng gobyerno para iangat ang kalagayan yung mga mahirap nating mga Pilipino at ilan yan. Ayon sa aming pagtaya, nasa 36 million yon na mga naghihirap na Pilipino yung nasa class D, class A, mayroon pang class F dyan. Palagay na natin kasama ang class C. In the total, 36 million yan. At nung nakaraang eleksyon, nakuha namin 36 votes yan, yung marginalized na yan.
Yun yan ang pinanawagan namin. Kung itong lahat na ito ang magkakaisa, kahit kalahati lang ang makukuha natin dyan, pwede tayong manalo. Kung ang lahat ngayon ng mga mamahirap, magkakaisa at ang ibubuto nila, ang katulad ni Kadudoy na totoong makipaglaban sa kanila at totoong programa, mga batas para sa kanila, mananalo po tayo. Hindi lang si Kadudoy, mananalo po yung 36 million na naghihirap na yan para magkaroon ng totoo nilang representante at mambabatas na nandun sa Senado o sa Kongreso. Pero kung iboto nila yung bibina ayuda, Yun lang. Pero yun nga rin, ngayon ang kaya nga gagawa kami, kahit wala kaming pira, iikot kami sa buong Pilipinas sa pamagitan ng alay lakad. Mag-alalay lakad po kami. Yung aking mga membro na mga mahirap, na binubuli, yung mga katutubo natin, mga magsasaka, na ilagawan ng lupa, na kinakawawa, maglalakad po sila buong Pilipinas. Magsisimula ngayon, March, para ipanawagan, hindi lang si Kadudoy, kundi lahat pa ng ibang kandidato na pwede nilang kaalyado doon sa Kongreso at sa Senado at mga party list. Yun ang gagawin namin. Kung maawa sila sa kanilang kalagayan ngayon at maintindihan nila ang pinaglalaban ni Kadudoy na pinaglalaban din sila at ito yung laban naming lahat, so sana iboto nila. At kung ang panalo ni Kadudoy, panalo nila. Ang boses ni Kadudoy, boses nila. Ang mata ni Kadudoy, maging mata din nila. Ang kamay ni Kadudoy, maging kamay nila. Ang ilong ni Kadudoy at tainga, maging ilong at tainga din nila. At higit sa lahat, ang paa nila. Tagalakad ng lahat ng kanilang problema, pupunta paroon para sa maganda nating kinabukasan at sa ating mga sunod pang henerasyon. Kadudoy, ganda yun. Marami na ako sa inyong jokes. Maganda yung interview natin na napalabas natin yung ating mga gustong ipanawagan sa ating mga kababayan na ako'y tumatakbo, inyong senador, si Roberto Kadudoy Balyo, numero 8 sa balota, at nailabas natin yung ating dahilan at mga rason kung bakit tayo pumayag na isulong tayo ng ating mga kasektor, na bakit tayo pumayag na busisan sila at representahan sila sa Senado.